Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you, December 2024. Tingnan natin ang kaganapan sa iyo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Wala. May love, oh. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ng energy nyo lang talaga, gusto makuha natin all the details. Ano yung anak? Mainit ba? Malginaw, di ba? Pinalagyan ko ng aircon. Ay, ng aircon. Heater. Dito ka, anak. Dito ka sa ni mami. Dito. Nasa baba ng video na to, all the details. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo. Energy ng person mo. Energy na ang malapit sa puso mo. Nangyari. Lumabas na naman si Mountain. Nangyayari or mangyayari pa lang. Huwag mong linglangin ang sarili mo, ha? May panghiling lang ako ng sarili, nakita dito. May ano ka daw. Hiling lang mo daw yung sarili mo. Madami kayo energy kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, maaaring hindi ito para sa inyo. We have the wealth. Wow. Okay. Very good. Oh, we have the older man, oh. Pero you are related kay older man, dealing, yan, kung sino man siya, sa buhay mo, may nakita ko itong girl. Tingnan natin si girl. Diba? Hindi, ano lang siya. You are highly thought of. Na maaaring may mga pinag-iisipan ka o may na mga tumatakbo sa isip mo. Also, we have the health. Ay, wealth pala. Yan. O, baka merong kang gagawin by December na pagkakaperahan at papapasok na pera sa'yo o wealth, no? Yan, maaaring may mga pag-angat with comes sa money o may makakatanggap ka ng money, ganyan. Support at o kaya gift also. I have the tortoise, slowly but surely getting ahead. Kailangan mo daw na, yun nga, maaaring may mga sitwasyon talaga na nagiging mabagal yung resulta sa'yo, no? O mga desisyon na nagiging mabagal to move on. Kasi kung titignan ko si tortoise, nakatingin ka dun sa nakaraan, no? Maaaring may mga sitwasyon sa nakaraan na hindi mo pa siya gaanong nakatingin ka pa kasi sa ibang sa ibang direction. Maaaring hindi mo pa siya gaanong kakalimutan or na susolusyonan, kung ano man yan. Relationship, trabaho, kung ano man yan, no? And we have the mountain, maaring may mga major challenge to overcome. Yeah, may mga major challenge daw na ma-overcome mo na this time. Maaring this is pera. Maaring may problema ka sa pera and then this time is mayroon papasok na pera or may magbibigay sa iyo or maybe you will receiving something. Basta ano man tong yung major na challenge mo this time is ma-overcome mo yon, no? And we have the love. Yan, maaring because of the love, ganyan, o kaya yung itong love na to is tao na magbibigay sa'yo ng gift or a situation na magbibigay sa'yo ng pagpapahalaga o ikaw or vice versa, ikaw magbibigay ng pahalaga o kaya naman pwede rin itong love is itong si tortoise sa nakaraan o kaya another side ng path na tinitingnan mo, no? Yan. Kung ano man yan. Tingnan natin. Maaring ito rin is yung kasi maaring kung ito is a major challenge, maaring ma-overcome mo na siya. Diba? Maaring mas mamahalin mo na ngayon yung sarili mo, mas gugustuhin mo nang gawin yung mga balak mong gawin this time, ganyan. Mas magpo-focus ka na and you will follow your heart na, kumbaga. Kung ano man yung heart na yan, or I love na yan. Tingnan natin, kuha tayo ng 5. No, Aries. Dahil, sa pip kasi is medyo ilang araw na lang yan. Bali, 1 linggo na rin yan. Try natin. First week ni Aries. Ano magaganap sa first week ni Aries? We have the justice. Second week. We have the 5 cups. The third week. The judgment. At ano naman ang the fourth week?
We have the World. The fifth, the King of Swords. Maaaring makaka-receive ka ng isang situation o na isang text message or message about money o mapag-uusapan ng money, ganyan. Text or message na. Yan, sa isang tao. Ikaw or siya ang magte-text sa'yo, no? Yan, message, text, news, something ganon. About money. Yan, maaring you will receive something or ikaw ang bibigay, parang ganon. Baka makaka-receive ka ng pera nga. Yan, kasi may word. Sa isang loved ones or ganyan. O kaya may pag-uusapan sa money, no? Within 8, ganyan. Tingnan natin ang justice. Bakit ang first, week mo is justice? Ano yung justice? By the 8 days yan. 8 days, 8 weeks. Nakaraan na o mangyayari pala. Bakit? Bakit? About saan? Oh! Ano nangyari? About saan? Pwede bigyan mo pa ako ng result dito? Okay. By the first week, teka lang. We have the Air in Libra and the fire in Sagittarius. We have the air in Aquarius. We have, air in Gemini. Ano yun? Air in Gemini. We have the water in Scorpio and water in Cancer. Dito kasi is magkakaroon ka daw ng parang may malalaman ka. Dito may malalaman ka. Maaaring sa sarili mo. May malalaman ka na isang bagay na ikaw is mapuprostrate. Mapuprostrate ka, madedepress ka, or hindi ka magiging masaya. O kaya naman is kasi magkakaano ka daw dito eh. Magkaka-chronic fatigue yung iba sa inyo. Wala, parang may butlig-butlig ako. Saan kaya galing tong butlig na to? Parang nandito yung sadness at the first week. I hope walang mag-away, no? Walang malaking conflict na mangyari. I hope wala naman. Ganyan. May mga unexpected by this first week. Isa na unexpected, a blow of emotion. Ako nakikita dito. May nakita ko 1-5. Maaring pain, disappointment sa pag-uusap, or disappointment ng isang situation. Kasi may malalaman ka. Disappointment, parang lungkot, sadness, loss, or hindi pagkakasundo, conflict, maliit, parang, o kaya naman malilito ka, no? O kaya depression, or separation sa iba, ganyan. May mga sitwasyon daw na is parang ano ito? It's more on pain. It's a hardship, no? Maaring ito is related to money. Maaring related siya sa money. Maaring magkakaroon ng pag-aaway o pagtatalo na related ang money. Or, oo, ang money. Ganun.
baka hindi kayo magkakaintindihan na related ang money. Sana hindi ka maloko or walang manloko na related ang money, no? Sa nakita ko dito. Kasi magkakaroon ka daw, ay, sandali lang. Disappointment to eh. Pwede explain mo sa akin to? Oh. Baka nga, ma-disappoint ka na basta meron kayong pag-uusapan na related ang money, na madi-disappoint ka daw. Maaring, kung ito is, halimbawa, hihingi ka ng, o kaya may gagawin kang isang pagkakaperahan, o may ginagawa kang dapat pagkaperahan, pero dito daw hindi. Madi-disappoint ka daw. Diba? Maaring, ang nakikita ko dito is, I hope hindi ka maloko, or yung kung anong pag-uusap na to is maaring hindi mo matanggap yung pera na yon. Maaring higpitan ka or parang may maghihigpit na related ang money. Ako nakikita. Kasi disappointment, regret, and failure. Ako nakita dito. Kasi dito is parang bigla kang mapanghihinaan ng loob. Kasi andito yung sitwasyon na nagtiyaga ka, nagtiis ka, ganun. Pero it's more on sadness and disappointment tong first week mo. Related ang money. Maaring sa work, maaring sa mga pag-uusapan mo na related ang money, ganyan. Kaya dadaan ka dun sa magulong isip. May ibig sabihin? May namatay ba? May namatay ba sa inyo? Parang may nakita kong namatay. At the second week, parang ganun. Five of Cups. About saan? Ano siya? Anong nangyari? Pangit ng baraha mo. Ba't nandiyan si Okay. At the second week, sinabi ko na ba? We have the Queen of Wands, the Aries, Leo, and Sagittarius. We have the Air in Libra. We have the Pisces, Cancer, and Scorpio. Aquarius, Gemini, and Libra. We have the Water and Pisces. And we have the, again, Earth, Taurus, Virgo. Lahat ng nandito. Lahat ng zodiac sign nandito. Pero ang pinakamatindi dito is the Water in Scorpio, the Water and Pisces, Air in Libra. Yan ang pinaka dito. And we have the yun ang mga pinaka-pointed, no? Okay. At the second week it's more on sadness ako na nakikita sa'yo. May meron ka dang isang sitwasyon na nakikimkimin mo lang. May mga sitwasyon daw nakikimkimin mo siya, tapos mapanghihinaan ka ng loob, ganyan. Maaring maging moody ka, no? Ako nakikita dito in this second week, baka maging moody ka dahil kasi may kikimkimin ka daw eh. Para magiging moody ka, nandun yung decision making mo na
takot sa pagdedesisyon ng iyong tamang landas. Ganyan. Kasi andito si Magician, ibig sabihin may gusto kang gawin sa buhay mo, no? Kumbaga magkakaroon ka kasi dito na like, kumbaga you need, no? Or you need mo na rin kasi dito na mag-start ang iyong beginning sa buhay mo sa nakita ko dito. Pero mapanghihinaan ka daw dito ng loob. Magiging weak ka this time. Kasi hindi ko nakikita na magdedesisyon ka. If you want to crossroad, hindi ko daw nakikita na magdedesisyon ka. Halimbawa, sobra ka nang in a dark place na napakalungkot mo, more on frustration, ganyan. Sa nakita ko dito, ang nakita ko dito is parang parang siguro dadamdamin mo siya, ganyan. Kasi sinasabi dito na kailangan mo magkaroon na mag-start na ng beginning sa buhay mo, ganyan. Ikat mo na yung sadness na yun, yung place na you are in a dark place, ganyan. Kailangan mong harapin yung takot mo this time. As sinasabi ito, huwag mo lang kimkimin, kumbaga. Huwag kang magkimkim ng isang sitwasyon na ikaw lang din yung napanghihinaan dito. Kumbaga, wag kang magpanipulate sa sitwasyon na to. O wag mong lokohin yung sarili mo, ganyan. Sinasabi ito. Kasi maano ka dito malulo of confident ka. Kailangan start a new beginning. Ikat mo na to. Kung maaari may makipag-usap sa'yo, someone who want to give love and support dito sa'yo. Parang handito yung sitwasyon na to na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Para it looks like a comfort, giving love and support. May taong kakausap sa'yo. By the second week. About your sitwasyon. May sabihin dito is kasi more or disappointment ka dito Nandito yung lungkot, pagsisisi, ganyan. Disappointment, sadness, sorrow, loneliness, ganyan. Parang may nawala. Parang may nag-fail sa'yo. No, ako nakikita dito. Or nahandoon talaga yung sadness kasi may gusto kang gawin sa buhay mo pero hindi mo magawa. Alam mo yun? Ganun. Kumbaga, dito yung maaring or vice versa maaring kasi may tao kasi ako na parang natatakot ka ba? Natatakot ka na mag-crossroad? Kasi parang nandito yung sitwasyon na magbubulag-bulagan ka Ganun. O matatakot kang lang talagang magdesisyon dito. Kasi it's more on weak. Napaka-weak. Bakit may tao dito na napakasilosa? Silosa, insecure, makasarili, unfaithful, liar. Ganun. Silosa. Vice versa. Pareho yan. Lalaki, babae. Tapos nakikita ko dito, ikaw ba yun yung magiging hot temper? May taong hot temper Ganyan. Moody. Parang hindi siya, I don't know kung may tao dito. Kasi 2 person na nakita ko dito 2 person. Isa dito kasi nandito ko na parang, parang naghahari-harian siya, ganyan. Hindi ko alam kung insecure siya. Parang may tao ba na may taong troublemaker akong nakita dito. Parang ang sungit, masungot. Kapag lalaki, ba? Parang ganun. May moody person ako nakita. Bakit the third is a judgment? You have the Earth in Virgo. Air in Libra. The Ten of Cups. The Water in Pisces. And we have the Water in Scorpio. The Fire. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay.
nandito yung in the third week is meron ka daw mga iisipin. Kumbaga, handito yung sitwasyon. Siguro you are recovering from a difficult situation mo sa buhay mo, ganyan. May mga iisipin ka, may mga papantasizing ka, may i-daydreaming ka. Kumbaga, no? May mga magkakaroon ka daw ng choices sa iba sa inyo. Siguro, andun yung choices na iisipin mo, paano kaya ako, paano, kumbaga kasi merong importanteng tao sa'yo, no? Kumbaga, paano ko kaya makakamit yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Ganyan. Andun yung, um, kasi gusto mo nang maging masaya actually. Gusto mo nang maging masaya dito at the third week. Kumbaga, siguro handito nga si enlightenment. Kumbaga, handito yung, siguro there's a major challenge na ako nakikita na related si love, no, dito sa third week na to, na magkakaroon ka daw ng enlightenment this time. Kumbaga, na maaaring may gusto kang kausapin or may gusto kang i-meet or meron kang i-daydream something, ganyan. No, o papantasizing na isang tao kasi gusto mo siyang makausap at gusto mo ano ba, makipag-usap or makipagkita, ganyan. Maybe this person is a part of your family o kaya tinuring mo siya bilang isang pamilya, no, sa nakikita ko dito. Tingnan nga natin. Aquarius, Gemini, and Libra. Bakit? Oh! We have the Earth in Capricorn and the Six of Cups. Ibig sabihin, meron kang reminiscing and meron kang iisipin or you are, or vice versa tayo ha, maaaring may mamimiss kang tao, may marireminizing ka na isang tao, yan, dito, no, na, gusto mo nga siyang kausapin, kung baga nandito ka sa ano mo eh, no, kamusta na kaya siya? Anong ginagawa niya? Parang gano'n. Gano'n daw, Pero ang nakita ko, alam mo itong tao na 'to, ang nakita ko dito is ano 'to eh, parang ayaw niya makipag-usap sa'yo. Parang hindi siya sa sitwasyon na hindi, kung kakausapin mo siya, parang hindi naman din siya willing makipag-usap sa'yo. Kasi andito siya sa sitwasyon na they releasing yung sarili niya sa isang toxic situation. Halimbawa sa'yo, ayaw kong pumasok sa isang magulong sitwasyon, ganyan. O kaya, nandun siya sa ano eh, nagkakaroon na siya ng freedom this time. Kumbaga, this is a person is very independent. Kumbaga, hindi yung very independent person. Maybe this is your friend, no? Ako nakita. Maaring nare-revisit mo yung childhood friend or kaibigan mo o kasamahan mo sa trabaho, itong taon na to, ganyan. Ano bang nangyari dito sa tao na to? Universe. Okay, we have the Fire in Leo. Ano yan? Sino siya? Dito ka talaga, oh, lumalabas ka. Mahalaga daw to sa'yo. Mahalaga siya sa'yo. We have the Taurus, Virgo, and Capricorn din and the Leo. Mahalaga siya sa'yo, pero nagkakaroon, actually ano eh, nagiging weak ka dito, no? Nagiging lack of confidence ka dito. Lalo yung, siguro kasi alam mo na hindi rin naman siya papatol sa'yo. If ever na this is a lover, ganun nakikita ko. Kasi it's more on weak. Ako nakikita. Tsaka andito rin yung ano eh, may,
Tingnan ko nga. Pakian mga sa akin yan. Mabaliktad. Lahat ng card mo, bumaliktad na. Ayoko daw niya kausapin eh. Ayoko niya kausapin. Kasi andito siya sa situation na chine-chase niya ngayon yung dreams niya sa buhay niya. Parang wala akong nakitang pag-uusap dito. Nga natin itong tagalan. Basta may mangyayari. Gusto nyo malaman yung nyo. Nag-business si ate eh. Magpa-reading kayo. May ganun eh, no? Tingnan natin. Ano yun? The world in the port. Friend, oh. Ano ba si friend? Bakit nandyan? Mas matanda ba to sa'yo, Aris? Mas matanda ka? Wala, nagdadugo yung ilong ko. Hindi ba? Nagdadugo ilong ko. Joker, hindi ilong. Tagyawat yun. At the third is meron daw dito na bakit nandyan siya? May tao daw dito na pinahalagan. Maaaring kasama mo to sa trabaho? Dati. Kasi nakita ko nagkaroon na nagpaghihiwalay dito. Maaaring doon sa non-finished business ako nakita dito at the port. Kumbaga, ang nakita ko dito is meron ka daw iisipin. No? Dito. Or mapapanaginipan mo pa ata siya. Parang, kasi this person is in a distance, kumbaga, no? And this is your friend. Ay, sinabi ko na ba? We have the water and Cancer. We have the water and the water. Pisces, Cancer, and Scorpio. And Taurus, Virgo, Capricorn. The Earth in Virgo. Ano ba to? And the World. The word Taurus, Leo, Aquarius, and Virgo. Okay. Itong tao na to, this is a friend or kasamahan mo siya sa trabaho. Ako nakikita dito na this is a person is in a distance, no? Mahalaga tong tao na sa'yo. Maaaring naging kasama mo na siya, naging kasamahan mo siya, or mahalaga talaga siya sa'yo. Sa nakita ko dito. Maaaring mapapanaginipan mo siya or iisipin mo siya. A night. Ako na nakikita dito. Yun. Ano to? Gusto mo ng long term. Matagal na kayo nito. Kasi matagal mo na siyang kakilala. Magtagal na pala kayong magkakilala. Anong nangyari ito? Kakaroon ka ng pag-aaway sa Ataport. Baka kasamahan mo to sa sa trabaho nga o kaya maaaring nagkaroon na kayo ng hindi pagkakaintindihan nito at the past. No, sa nakita ko. Kasi ang nakita ko dito, andito na yung day moving on. Kumbaga na andito na siya sa ikaw na lang siguro yung nai-stagnant. Kumbaga, andito siya sa sitwasyon na they living the past. Kumbaga, kinalimutan ka na rin niya. Kumbaga, siguro, andun yung situation na mga nagkaroon na, kumbaga, maaaring ikaw na lang stagnant o kaya kung karelasyon mo to is alam niya na you are the person siguro na you are a person na kasi wala ba kayong closure nito? Kasi parang walang closure ako nakikita dito. Kung karelasyon mo to, wala kayong sa iba wala kayong closure. Parang nag-away lang kayo, tapos bigla na lang nawala ang isa sa inyo. Ganun na nakita ko. O umalis. No? And then, siguro doon, kasi hindi ka na niya naiisip. Or vice versa tayo Ganun ang nakikita ko. Tingnan natin si at the 5th week.
We have the water in Scorpio, ha? And the fire in Leo dito, ha? Ano nangyari? Matapit. Bakit po? It's you. We have the fire. Meron tayong, this is your energy. The fire in Aries. We have the fire. Again, Aries, Leo, Sagittarius. And we have the fire in Aries. And also, we have the Aquarius, Gemini, and Libra. At the fifth is nandito daw yung sitwasyon and also the water, Pisces, Cancer, and Scorpio. At the fifth daw, nandito yung sitwasyon na meron daw isang, parang unhappy to. Parang merong isang sitwasyon o didesisyonan mo at the fifth na hindi ka magiging masaya. Kumbaga, maaaring may mga mapag-uusapan, marang ito is related to your family or sa kasama mo ngayon o sa trabaho, ganyan. Maaaring, ang nakikita ko to, may mga mapag-uusapan kayo na hindi ka magiging masaya or decision man ito na hindi ka magiging masaya o kaya may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga cancellation, ganyan. Ako nakita, maaring may pupuntahan ka, maka-cancel, ganyan. Maaring may mga gugustuhin kang desisyonan o puntahan o kausapin is maka-cancel, mga ganon. May mga sitwasyon din na mapag-uusapan na hindi mag-fit sa'yo o decision na hindi mag-fit sa'yo. Itong relasyon na to is also, itong pag-uusap na to or relationship is that stable. Ako nakikita. Parang at the fifth is unhappy decision or unhappy family, unhappy relationship. Ako nakita to. Kasi, yun nga, may gusto ka sigurong puntahan, pero hindi mo mapupuntahan this time. Kasi you have the wheel of fortune, kumbaga, ikaw ang magde-decide nito this time. No? Sa nakikita ko dito. Kung gusto mo talaga na magpagsasaayos at gusto mo ng new beginning sa buhay mo, kung hindi ka na talaga masaya at gusto mo na mag-iba ng direksyon, nasa sa'yo ito. May third party pala, no? Yun. Arigatou namasikat.